in your hand today, you are the wealthiest man in the world. Biro mo yan, ikaw ng pinakamayaman sa buong mundo pag may Bible ka. Amen. Alright, basahin natin ng sabay-sabay. Ang sabi dyan sa verse 16, ay dito sa verse 15 muna, verse 15 muna, napaganda ito. No? Basahin natin ang verse 15, ready begin. And that from a child thou was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for reading thy word today. Holy Spirit of God, speak to us through your words. Help thy servant to God to deliver your message. Empower me, O God. Give me understanding and save soul this morning, O God. Continue to speak to us in a very personal way, on a very special way through your word of God. Send us revival from heaven today, O God. Salamat po sa mga bautisan narito. And more power for the presence of the Holy Spirit in our midst this morning. Forgive our sins, O God. Cleanse our heart and be ready to partake the word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. All Scripture is given by inspiration of God. Amen. Profitable for doctrine. Now, the message today is the prophet of the Word of God. Amen. Kung sa mga negosyo, gusto mo maging ginansya ka, gain. Yan po. Yan po ang prophet ng Word of God. Amen. Ito po ay sulat ni Paul kay Timothy. Amen. Ni-encourage Timothy. Napaganda si Timothy. Nandito po ang pangalan ni Timothy. Si Timothy po ay anak sa panampalataya ni Pablo. At makita natin si Timothy, ang sabi diyan, alam niya ang buhay ni Timothy. Kaya nga sabi niya sa verse 15, from the child thou was known the Holy Scripture. From the child. Maliit pa, no? Baby pa lamang, doon na namulat si Timothy sa salita ng Diyos. No? Imagine ninyo ang baby. Nagsimula na. No, meron tayong baby ngayon, bagong baby, no? Nagsimula siya. Oo. Last Sunday, nagsimula siya sa salita ng Panginoon. Nawa magpatuloy, no? Sa salita ng Panginoon. Ang mga babies. From the child, thou was known the Holy Scripture. Nakita nyo kanina mga batang ito, naganda, no? Tingnan na mga batang ito ay maalam na sa salita ng Diyos. Amen? Kaya we need to train our children. As parents, it is our responsibility to train our children. Train up a child the way he should go. When they become old, they will not depart from it. Amen. Train natin sila. Saan? Sa salita ng Panginoon. Amen. And the training ground is no other than the Bible-believing Baptist Church. Amen. This is a training ground for our children. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Wala nang pinakamagaling na training ground para sa ating mga anak. Amen. It is not a prestigious universities man, kapatid. Hindi yan magbibigay ng magandang training at maging maalam ang ating mga anak, lalo na sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi dito, mayroong pakinabang ang salita ng Panginoon. All Scripture. Amen. Yan pang mensahe natin. Ang mensahe natin ngayon ay, ano ba ang pakinabang ng salita ng Diyos? Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya? May pakinabang ba ito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating serbisyo? Sa ating trabaho, sa ating business. We need the Word of God. Amen.
Kasi sabi ni Matthew chapter 4 verse 4, a man shall not live by bread alone, but by the very word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. No? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, ito ay mayroong pakinabang sa atin. Amen. Sa bawat pamilya narito, sa bawat tatay, nanay, ito ay malaking pakinabang sa ating kapatid. No? Maging sa akin man personal kapatid, ay malaking pakinabang ng salita ng Diyos sa aking buhay mismo, mga kapatid. No? Bakit? Kung wala ang salita ng Diyos, di ko alam ang anong klaseng buhay ako ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng pamilya mayroon ako ngayon, kapatid, at hindi ko alam kung saan ako ngayon. Maybe ako ay sa kulungan na, maybe ako ay sa sementeryo na. Amen. Praise the Lord, mayroong salita ng Panginoon na ito ay malaking pakinabang sa bawat isa sa atin, mga kapatid. That's why the prophet, the word of God is profitable. The prophet of the word of God. All scripture is given by inspiration of God. All scripture, amen, from the book of Genesis, Exodus, ano pa? Leviticus, ganda natin kanino. Genesis, Exodus, Leviticus, ano pa? Numbers. Dapat si Bravo yung pakantayin natin. Amen. Amen. Ang alam niya, Genesis to Revelation, memorize niya. Marami na kami memorize, Genesis to Revelation. Amen. Kaya hindi niya na alam si Malakay. Amen. Praise the Lord. Ang all scripture is given by inspiration of God from Genesis, Exodus, Leviticus, Malakay. Lahat po yan, 66 books. All scripture is given by inspiration of God. Amen. Pag sinabing inspiration, yan po ay God's breath. Yan po ay hininga ng Diyos. Amen. Yan ay buhay, kapatid. Kaya ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay may buhay kasi yan ay galing sa bibig mismo ng ating Panginoon, kapatid. Hininga. Kaya tayo, no? Maging sa simula pa sa paglalang ng tao, kapatid, kung wala ang hiningahan, hindi tayo hiningahan ng Diyos, wala tayo ngayon. Amen. Napansin natin yan, kapatid, na ang tao ay God's breath. No? Genesis 2:7, God formed a man out of the dust of the ground, and breath is nostril, the breath of life, and a man became a living soul. Kaya tayo mayroong kaluluwa, mayroon tayong buhay, kapatid, dahil we have the breath of life, and that is from God mismo. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, sabi rito, inspiration. And all scripture is given by inspiration of God. The word inspiration means God's breath. Amen? God's breath. No? Mayroong buhay, kapatid, ang salita ng Panginoon. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? No? Naalala niyo si Lazaro, kapatid? 4 days na nailibing. No? Sabi ni Martha ni Mary, naku, Panginoon, 4 days na yan nalibing. Pinuntahan ng Panginoon sa libingan. No? At ang sabi ng Panginoon, and Jesus said, Lazaro, come forth! And Lazaro, bumangon si Lazaro. Amen. Bakit? Ang salita ng Diyos ay may buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na ang patay ay pwedeng mabuhay. Amen. Ganon din tayo, kapatid. We are spiritually dead, kapatid. But praise God, we are quickened because of the Word of God. We are still alive. Amen. Physically and spiritually alive because of the Word of God. Because the Word of God is powerful as two-edged sword. No? Quick, alive. Amen? Buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Napakalaking pakinabang ng salita ng Diyos. Ano pa? Makita natin, una, ano ang pakinabang ng salita ng Diyos sa atin? Profitable for doctrine. Amen? Doctrine. Anong ibig sabihin ng doctrine? Ito ay katuruan, kapatid, ng tamang katuruan. Doctrine means teaches what is right to believe. Amen? You believe because this is right. Because the Bible says. Amen? Ito ay katuruan, ng tamang katuruan. Amen? Pag hindi tamang ating katuruan, anong tawag yan?
false doctrine. Maling aral, kapatid. Tanda natin, pag maling aral, mali ang ating buhay, maliligaw ka, mali ang patunguhan natin, kapatid. Because the Word of God, kapatid, ay profitable. No? Yan po, maliligaw tayo. Kaya ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng tamang direksyon, tamang destination. Amen? Kaya may pakinabang ang salita ng Diyos para turuan ka ng tama. Amen? Tama. This book teaches us the way, the right way. At makita natin, the right way, una sa lahat, the right way of salvation. Makita natin si Timothy, in verse 15, sabi rito, from the child that was known, the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. Amen. Maliit pa si Timothy ay alam niya na ang daan ng kaligtasan. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Teaches us the way of salvation. Ito ang aklat na nagturo sa atin ng tamang kaligtasan. Amen. Na ang tao pala ay kailangan maligtas. Amen? Mayroon ba tayong idea na kailangan ng taong maligtas? No? Pag tinanong mo, ikaw ba ay ligtas na? Hindi nila alam kung bakit kailangan ng ligtas. Amen? Maligtas ang tao. Amen? Ito ang nagtuturo, kapatid. Salamat po, kailangan ng tao maligtas. Dahil ito ang nagtuturo sa atin. Na tayo pala isang makasalanan, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sipin mo yan kung wala tayong alam, kapatid, hindi natin alam na tayo pala isang makasalanan at ang bilang makasalanan, tayo po ay magbabayad. Amen? No, ang akala natin, kapatid, akala natin tayo ay mabait na tao. Amen? Bilang mabait, ako ay sa langit. Pag ako'y namatay, pupunta aking kaluluwa. Amen? Hindi pala ganun, kapatid, sabi ng Biblia. Amen? No? Praise God kung mabait ka. Pero hindi yan ang kabaitan. Ang daan patungo sa kalangitan. Amen. Nakakalungkot nga, ikaw na ang pinakamabait sa mundong ito. Sa impyerno ka pa pala pupunta. Kasi sabi ng Biblia sa Romans 3:10, no one is righteous, no, not one. Walang matuwid, walang mabuti, walang mabait, kahit isa. Sa harapan ng Diyos, no one is righteous, no, not one. Lahat tayo makasalanan at hindi tayo maabot sa kaharian ng Panginoon. No? At ito nagtuturo sa atin bilang tayo ay isang makasalanan. Amen? No? Nakita natin na tayo isang makasalanan. Salamat, mayroong Bible, kapatid, na pinakita sa atin na tayo pala ay isang makasalanan at tayo magbabayad doon sa apoy ng impyerno. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen. Death. May impyerno pala. Na doon tayo magbayad. May kamatayan pala. Oh. At mayroong dalawang kamatayan. Amen. That's why we need to be born again. Bakit? Kailangan natin ng pangalawang kapanganakan dahil mayroong pangalawang kamatayan. Amen. Pag ikaw ay pinanganak lang, physical, at hindi ka na makaranas ng pangalawang kapanganakan. Anong sabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 15? Death and hell shall cast into the lake of fire, which is the second death. Second death. There is second death. Amen. Ang physical death, yan po, aalis ang kaluluwa mo at espiritu sa katawan at ilagay sa kabaong, kapatid, i-cremate. Kung maitagal malibing, pwede ka muna magkakapihan ka ng 1 linggo at ilibing ka. Yan ay physical death. But spiritual death is the death of our soul. Amen. We separate from God. Total separation from God. We separate from God because we pay our sins in hell. Tayo magbabayad ng ating kasalanan sa impyerno, kapatid. No? Doon tayo. Yan po, nagsasabi ang salita ng Diyos that hell is real. Totoo, ang impyerno. Ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay, may uod,
na hindi namamatay, may pintuan at wala nang labasan at doon pupunta isang araw ang iyong kaluluwa, kapatid. It will be tormented day and night forever and ever. Ay kung mahal mo yan sa buhay, kung asawa mo yan, kung nanay mo yan, kung anak mo yan, kung kapatid mo yan, kung pinsan mo yan, kung kaibigan mo yan, na lagi naglilibre sa iyo, tapos siya pala ay patungo sa impyerno, kapatid. Dahil totoo ang impyerno, kapatid, one day, doon pupunta ang ating kaluluwa. Kung tayo magbabayad, praise God, nagsasabi ang Biblia na mayroon tayong pagbabayaran dahil tayo may kasalanan. Amen? Salamat po. No? Yan ang second death, the death of our soul. Anong soul? Yan dyan po ang ating 5 senses. Sa soul and spirit. Nandyan. Sense of seeing, sense of hearing, sense of feeling, sense of thirsting, sense of feeling. Lahat ng sense, kapatid, nandyan. Papunta yan sa impyerno. Yung katawan na ito, babalik sa lupa. Wala na yan. No? Sabi na Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the dust return to the earth, but the spirit and soul will be judged one day. Sabi na Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Kaya kapatid, salamat po sa Panginoon. No? Kailangan natin maborn again. No? Tayo may panganak muli because there is second death waiting for us one day. Death and hell shall cast into the lake of fire, which is the second death, and for whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, you will go to hell for eternity, forever and ever. That's why we keep on winning souls every day, kapatid. Dahil marami pong taong pupunta sa impyerno isang araw. Kung hindi nila alam ang daan patungo sa langit, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Tinuruan tayo ng Bibliang ito na si Jesus lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 14:6, si Jesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Walang makarating sa ating Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kay Kristo lang pala matagpuan ng kaligtasan doon sa impyerno. Amen. Sinabi ng John 14:6, amen. Siya mismo ang nagsabi. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Hindi po religion, hindi po si Maria ang daan patungo sa langit, hindi po sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagmembro ng simbang ito, kapatid, kundi ang kaligtasan, kapatid, ay sa pamagitan ni Kristo Jesus. At kung sabi ng Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Katulad ng magnanakaw na katabi ni Jesus, tumawag lang siya sa Panginoon. Lord, remember me when thou comest in paradise in thy kingdom. Tumawag lang siya sa Panginoon. Isang taong makasalanan, kapatid, and he is about to die, kapatid. Pero salamat, nakatawag siya sa Panginoon. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong karihan. Anong sabi ng Panginoon? And today thou shalt with me in paradise. Ngayong ang araw, isasama kita doon sa karihan ng Panginoon. Ang taong makasalanan, tumawag sa Panginoon, naligtas, kapatid, doon patungo na dapat siya sa impyerno, dumalang hanggan. Pero salamat, may regalo ang Diyos na buhay na walang hanggan. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, physical death, spiritual death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? Kaya malaking pakinabang ng salita ng Diyos sa ating buhay. Nalaman natin, kapatid, ang tamang daan patungo sa kalangitan, kapatid. Amen? Eh kung hindi natin alam, kapatid, you're going to hell one day. And you will spend your whole life in hell forever and ever. You will be tormented day and night forever. Amen? For eternity. Kaya salamat sa Panginoon. Si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Wala nang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa sukat, sa ilalim ng langit, kapatid. Sa sukat ikaliligtas ng tao ang pangalang Jesus. No other name given among men whereby we must be saved, the name of Jesus Christ. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya si Kristo lang ang kaligtasan. Amen? The question today, are you 100% going to heaven? Sa mga kasama natin sa online, the question today, are you 100% going to heaven? When you die, amen? Many people prepared, no? Prepared sila
before death. Amen. They prepared before death. Amen. Nagkuha sila ng mga funeral, cemetery, napakaganda, kapatid. Pinagandaan nila ang physical death. But they don't prepare after death. No. After death, there is hell. Amen. And you must prepare. We need. What you need? If you don't know, going to heaven one day, simple lang po. Admit that we are a sinner. Amen. Simple as ABC. Admit that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Call upon the name of the Lord shall be saved. Kailan ka tatawag? Pag malapit ka ng mamatay, sabi ng Panginoon, decide now. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Amen? Pag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, if you decide now to accept Christ as personal Savior, and you have eternal life in heaven. Amen? Eternal life in heaven. Amen? No? If you have eternal life in heaven, kapatid, you are forever saved. Amen. Saved forever. Amen. One day, death is coming. You are saved, going to heaven. When the Lord will come, you will go to heaven because you are saved forever. Amen. Salamat. Ang salvation is the gift of God. Gift of God. Amen. Gift of God. Amen. It's you have the Holy Spirit dwell in your heart. Amen. Pag ikaw naligtas, anong kasunod? Letter I, immersion. You need to be baptized. Dignally receive His word. We're baptized at the same day. Amen? Yan po kasimple ang kaligtasan. EBCDE lang kapatid. Ligtas ka na, patungo ka na sa langit. Amen. Bakit? Simple lang. Kasi mayroon nang gumawa niyan. Si Kristo ang nagbayad na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were sinners, Christ died for us. He paid our sins. He finished our sins in the cross of Calvary. Tinapos na ng Panginoon yan. Amen? Yun. Diyos salamat sa Panginoon. Amen? It is finished. Bayad na. Amen? May mga doktrina ngayon na nagbayad pa daw si Kristo sa impyerno. Amen? Sa krus pa lang, tapos na. Anong sabi ng Panginoon? It is finished! Full paid! Bayad na eh. Amen? Oo. Di ka ba kontento sa bayad ni Kristo sa krus? Amen? Kailangan pagpupunta si Kristo sa impyerno. Sabi nila, pumunta daw ang si Kristo sa impyerno. Ay Diyos yan eh, amen? Ano ang pakialam mo kung pupunta si Kristo sa impyerno? Ay Diyos yan, amen? He is not subject to hell. Hell is subject to Him. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tanda natin yan, it is finished. Amen. Pangrinig kayo ng doktrina ng ganon, kapatid. Salamat sa Panginoon. May tama tayong doktrina na si Kristo lang daan patungo sa langit. Wala nang iba. Binayaran niya ng kanyang dugo doon. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Dugo na ni Jesus ang binayad niyang kapatid. Buhay na ang binuhis ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pinadala ng Diyos Ama sa langit si Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? Kaya salamat. Ang pakinabang sa atin, tamang doktrina ng kaligtasan. Amen? Are you saved today? Amen? Baka matagal ka ng miyembro, hindi ka paligtas. Amen? No? Bakit, pastor? Kasi hindi ko pa nakikita kung ligtas ka. Amen? Wala pang bunga ang kaligtasan mo. Amen? You know them by their fruits. Amen? Oh, pag ikaw ay tunay na ligtas, you must be in the house of God. Ano sabi ng Biblia? Not of works, lest any man should boast. Hindi sa mabuting gawa, ikaw maligtas.
Pero pag ikaw ay ligtas, dapat gumawa ka ng mabuti, kapatid. Amen. Ang pagpunta sa simbahan is a good works. Amen. Pagbabasa ng Biblia is a good works. Amen. Prayer meeting is a good works. Amen. Hindi po tayo pumupunta sa simbahan para maligtas. Ito ay simbahan ng mga ligtas na. Amen. To exhort one another. Tayo mapalakasan sa isa't isa. Amen. Salamat. The prophet of the Word of God is to give us doctrine. No? Tamang katuruan for us to believe. Amen. Number two. Dito rin pa tayo kuha. Reproof. Ano yung word na reproof? To give us reproof. The Word of God is to give us reproof. Anong reproof? Error in our life. Amen. 2 points, error in our life. Ipakita niya kung ano ang mali. Amen. To give warning, to give critic, to give rebuke. Amen. To correct your fault. Yan po ang Biblia. Kaya ang Biblia ay tawag the book of the law. Kapatid, to know what is right and what is wrong. Amen. Salamat, mayroon tayong Biblia. Amen. Sabihin niya, yan ay kasalanan. Amen. Kaya makita napansin ninyo, sa Old Testament, mayroong mga thou shalt kill, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. Kapatid, pag may asawa ka, huwag ka na maghanap ng iba. You commit adultery and that is sin. Pag wala kang asawa, kapatid, ay nagsasama kayo, you commit sin of fornication. Amen. Sino magsasabi niyan? Sino magsasaway sa iyo? Salita ng Panginoon. That is wrong. Amen. Ang Biblia rin nagsasabi na ang alak, kapatid, ay kasalanan. Amen? Kasalanan, amen. Wine is a maker. Ang alak, ipapahamak ka, kapatid. Kaya marami na ang napapahamak dahil sa alak. Kasi pag may alak, may balak kang gumawa ng kasalanan. Amen? Kaya nandyan ang mga thou shalt, amen? Huwag kang ganyan, amen? Kaya salamat sa Panginoon. Saan natin makikita yan, mababasa? Sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng warning. Praise the Lord. Mayroong Biblia na nagbibigay sa atin ng babala na tayo pupunta sa kapamakan pag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, may salita ng Panginoon. Kasi mabigat po ang kaparusahan pag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin, death penalty. Sipin mo yan, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, death penalty. Amen? Pag sumasalansang ka sa Panginoon, hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, death penalty. Amen? Saan nagsimula yan? Doon pa yan sa Genesis chapter 3. Nagsimula pa yan kay Adan tsaka kay Eva. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, kay Adan tsaka kay Eva, huwag niyong kainin itong bungang kahoy na ito. Pag kinainin niyo ito, kayo mamamatay. Anong ginawa, kapatid? Kinain. Dahil inalok siya ni serpent ni Satanas. Alam mo ba, si Satanas ay nag-aalok sa atin. Hindi lahat pwede nating kainin, kapatid. Hindi lahat pwede nating tanggapin ang alok ni Satanas. Amen. Kaya nandoon niya nagsimula, nag-offer si Satan. Kainin mo yan. Masarap yan. Doon pala magsimula ang kamatayan. Napansin niyo sa Romans 5:12, for by one man's sin, all have sinned, and death passed upon all men. Kaya ang tao makakaranas ng kamatayan. Bakit? May isang tao na doon tayo galing, si Adan tsaka si Eva, nagsumasalangsang sa salita ng Panginoon. Dinaya siya ng dyablo, kapatid. Binawasan, dinagdagan ang salita ng Diyos. Sabi niya, thou shalt not eat. No? Thou shalt not surely die. Sabi ng Panginoon, thou shalt surely die. If you eat this fruit, thou shalt surely die. Dinagdagan ni Satan, thou shalt not die. 3 literal lang, kapatid, ang dinagdag, patay na yung tao. Amen? That's the power of the word. Amen? 3 literal lang, N-O-T. Sabi niya, hindi, thou shalt not die. Naniwala si Iba, kinain ni Iba. Yun. Kaya tayo ngayon, doon tayo galing kay Adan tsaka kay Iba, makakaranas ng kamatayan isang araw.
Either we like it or not. Kahit malusog ang pangatawan mo, kapatid. No? Kahit marami ka pang vitamins, kapatid. Kahit lagi ka pa nag-exercise. One day, ye shall die because there is one man sin, disobey God's word. Amen? That's the cost of disobedience. Death penalty. Amen? Death penalty. Kaya pag sunod ka sa Panginoon, sabi ng Deuteronomy 28, verse 1 and 2, kapatid, pag tayo sumunod sa salita ng Panginoon, tayo kanyang pagpalain. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon. Tingnan sa Deuteronomy 28. Tungayan muna natin saglit. 28 verse 1 and 2. Makita natin, kapatid, pag tayo sumunod, kaya salamat, mayroon tayong salita ng Diyos. Tinuturuan tayo paano sumunod sa salita ng Panginoon, kapatid. Napakalaga ng salita ng Diyos. Sabi rito, and it shall come to pass in 28 Deuteronomy verse 1, shall come to pass if thou shalt hearken diligently. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Every time, kapatid, we preach the word of God. Hearken diligently unto the voice of the Lord of God. Observe to do. Sundin mo yan, kapatid, ang salita ng Diyos. Do all His commandments, kapatid, the Lord thy God will sit thee on high above nation. Iaangat ka ng Panginoon. Ipopromote ka ng Panginoon. Oo, sa ating mga kapulisan, mayroon silang promotion. Ang salita lang ng Diyos ang sikreto para kayo mapromote. At tayo pagpalain ng Panginoon. Tingnan sa verse 2, pag sumunod ka sa Panginoon, verse 2, and all this blessing shall come to thee and overtake thee if thou shalt hearken the voice of the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang pagpapala ay darating sa iyo at sobra-sobra overtake. Amen. Yung na-overtake, sobra pa. Amen. Yung na-overtake, hindi pa nakarating yung miracle mo, may pambayad ka na. Yan ang overtake. Amen. Oo. Hindi pa dumating mga bills mo, may pambayad ka na. Naiinip ka. Kailan kaya darating yung miracle ko? Ang tagal naman ito. Nandito na po ang pambayad ko. Yan ang gagawin ng Diyos pag if you hearken the voice of the Lord. Oo. Ay kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Oo. Sa miracle ko pa lang, putol ka na palagi. Amen. May internet mo, laging putol. Amen. Sundin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Marami ayaw sumunod, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Pero nag-expect pa sila ng pagpapala ng Panginoon. Don't expect blessing will come to you. Amen. Pag ikaw ay hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon. Kasi ang pagtitipon, tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Ay wala ka lagi sa service, wala ka sa Sunday morning, wala ka sa Sunday evening, wala ka sa Wednesday prayer meeting, wala ka sa mga soul winning, wala ka sa lahat ng mga nanggagawain ng Panginoon, and then you expect that God will bless you. God will not bless you. Amen? Ano mangyari sa atin? No. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Basahin natin 28 verse 16. Curse shall be in the city. Curse in the be in the field. Curse shall be in the basket and the store. Curse shall be in the fruit of the body. Curse! Sumpa ang abutin nating kapatid pag hindi tayo sumunod sa Panginoon. Amen? That's why we keep on preaching the Word of God and listen to the Word of God para kayo pagpalain ng Panginoon. It is a joy to see every Christian blessed by God. Spiritually, and materially, financially, emotionally, family, added unto you. Amen? Lagi nating binabanggit yan. Unahin mo ang Diyos at idagdag niya lamang ang mga bagay na iyong pangangailangan. And all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya salamat, mayroong salita ng Diyos na nagpaalala sa atin. And this is the Word of God. It's our reproof to give us warning. Kapatid, nasundin natin lagi ang salita ng Diyos para kayo pagpalain. Amen? Iba, nakakatuwa. Alam mo, bilang pastor, isa sa tuwa ko na ikaw pagpalain ng Panginoon. Amen? Pag pinagpala ka na ng Diyos, huwag mo naman kaming kalimutan. Pastor, pwede bang
medyo mag-ano muna tayo ngayon. Kopi-kopi muna tayo, Pastor. Pinagpala ako ng Panginoon. Amen. Huwag yung si Pastor na lang lagi nagpapakape. Amen. Magpakape naman kayo pag pinagpala kayo ng Panginoon. Pag dumating naman kayo sa kaharian, alalahanin nyo naman ang mga taong nangangaral ng salita ng Panginoon. Joke lang. Praise the Lord. Praise God. No? It is our joy. It is my joy to see every believer blessed by God. Every family blessed by God. Sipin mo yan, matutuwa ka. Amen. Maiyak ka sa tuwa pag makita mo ang isang Kristiyano, isang pamilya, pinagpala na Panginoon. Amen. No. Sa kalungkutan naman ng pastor yan, kapatid, na lagi ka na lang umiiyak. Dahil marami kang sumpa, pagsubok sa buhay, kapatid. Dahil hindi ka sumusunod sa Panginoon. Ang sekreto, kapatid, sumunod ka lang sa Panginoon. Maging matapat ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessing. Magtapat ka lang sa Diyos sa pananambahan. Magtapat ka lang sa Diyos sa pagbibigay. Magtapat ka lang sa Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa. Maglingkod ka sa Diyos, kapatid, habang ikaw nabubuhay, kapatid. Huwag kang papayag, kapatid, na mamamatay na lamang, aalis, lilisan sa lupang ito, na hindi mo man lang napaglingkuran ang Diyos. Amen. Nakakalungkot naman yung ganun, amen. Sa kabaong ka na, nahirapan pa yung punerarya sa kakapangiti sa'yo. Bakit? Hindi ka kasi naglingkod sa Diyos habang ikaw ay buhay. Amen. Mag-request ka pa sa Panginoon na pagandahin mo yung ano ko, yung nung mahal ko sa buhay na namatay, gawin mong nakangiti. Paano mangiti yan? Hindi naglingkod sa Diyos, amen? Hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Oo. Nilibing ka na lamang, hindi ka pa nakangiti. Amen? Kaya masayang Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Mag-aakay ng kaluluwa. There is joy in heaven. One sinner that repented. May isa kang naakay na kaluluwa, kapatid, sapat na. Ang masaya ang langit, kapatid, masaya ang Panginoon sa langit, at higit sa lahat, ikaw masaya. Amen, masaya ka. Amen. Lalo na kung nagbibigay ka pa sa Panginoon, lalo kang masaya. It is more blessed to give than to receive. God loveth a cheerful giver. Amen. Alam, cheerful giver, masaya, laging nakangiti. Pastor, paano yung hindi nagbibigay? Oo. Pati ngiti, tipid. Tinitipid niya ang kanyang ngiti. Amen? Maging masaya ka. Amen? Masaya ang nagbibigay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Number 3 na. Number 3. Reproof, doctrine, reproof, correction. The Word of God profit us is correction to correct us sa ating mga mali, kapatid. Amen? Alam ba, lagi tayong mali-mali. Amen? The Bible makes you difference. Oo. Ibahin ng Diyos. Babaguhin ng Diyos ang mali nating buhay pag ikaw ay may salita ng Panginoon. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Amen? Babaguhin ka ng Panginoon. All things are passed away. Yung mga luma nating pagkatao, pass away na. Mamamatay na. Crucified na. And will become new. Babaguhin ng Diyos. Babaguhin ng salita ng Diyos ang ating buhay. The Word, God's Word makes you difference. Iba na ang buhay mo, kapatid, pag mayroon kang salita ng Panginoon. Amen. Subukan ninyo i-compare ang mga taong walang salita ng Diyos sa may salita ng Diyos. Iba. Iba ang mukha. Amen. Iba ang mukha. Amen. Nakatakot yung mukha. Amen. Mukha pa lang, hindi mo mapapagkatiwalaan. Amen. No. Tingnan mo naman, mga mukha niya, no? Oo. Pwede mautangan. Amen. Oo. Pwede mautangan. Akala mo, milyonaryo, amen. Bakit? May salita ng Panginoon. Amen. If you have the Bible, you are the wealthiest man in the world. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, may salita ng Diyos. Babaguhin na ang Diyos ang iyong pananamit. Amen.
Sa mga babae, ang damit natin ay dating damit prostitute. Amen? Ngayon, ang damit mo, you are modest apparel. Amen? Dati ang katawan mo, dinidisplay kahit saan. Ngayon, kapatid, you are wearing modest apparel. Amen? No? Kasalamat sa Panginoon. Yung katawan ninyo, hindi para yan sa lahat. Ang katawan, pag may asawa ka, para lang yan sa asawa mo. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Merong salita ng Panginoon. Kung walang salita ng Diyos, anong mangyari sa ating kapatid? Iba. Iba. Amen? Iba ang iniinom mo pag may salita ng Panginoon. Bago kami maligtas, ako ay na-ospital. Sabi ng doktor sa tatay ko, alam mo yung anak mo, siguro ang ininom niyan, isang truck na San Miguel Beer. Halos matunaw na ang kanyang bituka. Praise God, binuhay ako ng Panginoon. Amen? Oo. San Miguel Beer. Amen? Ngayon, San Mig na ang aming iniinom. Kape. San Mig, kape. Amen? Meron kaming bisitang pastor dito. Maraming mga pastor. Sabi ko, may inom kayo ng San Mig? Nagtatanong, nag-inom kayo, Pastor San Mig? Hindi, San Mig, kape. Amen? Hindi San Mig na alak. Amen? Praise God. Salamat, binago kami ng Panginoon. Amen? Kung hindi kami binago ng Panginoon, si Sispo, anong mangyari kay Sispo? Amen? Laging mag-away ni Mrs. yan. Amen? Kaya salamat, nagmamahalan silang dalawa. Amen? It will change your life because of the Word of God. It will change your character. It will change your attitude, kapatid. Ang salita ng Diyos, yan ang magkukorek sa atin. And will become wise. Amen? Anong sabi ng Proverbs 22:3? A prudent man foreseeth evil. Aba, salamat, may salita ng Diyos. Amen? Na nagkukorek sa atin. Nakita natin, evil ito. Evil ito. Huwag nating entertain yan. Evil yan. Amen? Alam mo agad, foreseeth evil. Kita mo na kagad evil. And hide it himself, iiwas ka na. Amen? Sa may mga asawa, pag mayroong tumatawag-tawag na, may nagme-message na, may asawa ka, huwag ka nang magme-message. Foreseeth evil na kagad yan. Ba, hindi ito maganda. Amen? Magagalit si Mrs., magagalit si Mr. kung entertain ko ito. Amen? Evil. He hide it himself. Amen. I-unfriend mo na yan. Amen. Pero mo, foreigner, hindi mo kilala. Friend mo pa rin. Amen. I-unfriend mo na yan, kapatid. Amen. Evil ang darating sa iyo, kapatid. Hide it himself. Pero sabi ng Biblia, the simple, pass on. Yung walang-alang salita ng Diyos, hindi nakarinig ng warning, yan, pass on. Gagawin niya yan. Oo. Susubukan niya yan. Ano mangyari sa kanya? Punished. Parusahan siya. Oo. Kaya mga kapatid, nakita mo na mali, kapatid, gawin mo ng tama para hindi ka masira, kapatid. Oo. Sa ating mga kapulisan, hindi ka ma-dismiss, hindi ka ma-demote pag may salita ng Panginoon. Hindi masira ang buhay mo, hindi masira ang pamilya mo, hindi masira ang buong organisasyon kung mayroon kang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan po ang magkukorek sa ating kapatid. Kaya salamat, amen. Mayroong reproof ka na, may doctrine ka na, mayroon ka pang, ano sunod pangatlo? Correction. Aba, kapatid. Pag mali na, huwag mo nang ituloy. Correct ka na. Because the Word of God will change your life. It will make you difference. Your doctrine change your attitude. Change your appearance. Change your apparel. Amen. At lastly, instruction in righteousness. Magbigay sa iyo ng instruction ng tama, kapatid. Kaya sabi, turuan ka ng Diyos how to stay right, how to live right, how to do right. Turuan ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Instruction in righteousness, kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya mayroong simbahan to hear you God's instruction. Every time you come to this church, behind this pulpit, every time the men of God, the pastor, the preacher, stand behind the pulpit, the Lord God give you God's instruction
from the Word of God. Para hindi ka maligaw. Oo. Matuto ka sa mali at gawin mong tama, kapatid. At mamuhay ka ng tama. Manatili ka sa tama, kapatid. At maglingkod ka ng tama, kapatid. Oo. At mahalin mo ang pamilya mo dahil yan ay tama, sinasabi ng Biblia, kapatid. At isama mo ang buong pamilya mo doon sa gawain ng Panginoon, sa simbahan. Ang sabi ng Psalm 72 verse 1, I was glad when they said unto me, ano sabi diyan? Let us go into the house of the Lord. Amen. Maging masaya kayo, sama-sama kayo sa simbahan. I was glad. Let us go into the house of the Lord. Ay wala kang simbahan, kapatid. Anong mangyari sa'yo? Hindi ka makaranas ng I was glad. Lagi kang I was sad. Buong linggo, lungkot ka. Bakit? Wala ka salita ng Panginoon. Amen? Naghinayang ka pa ng pamasahe ng gasolina patungo sa simbahan, kapatid. Ay malungkot ka naman, kapatid. Amen? Huwag kayong may nayang pumunta sa simbahan. Alam mo ba, kahit saan na simbahan, kahit anong layo ng simbahan, basta ang puso mo sa Panginoon, kapatid, makarating ka. Bakit? Ang Diyos magpo-provide sa iyo ng iyong pangailangan, ng panggasolina, ng pamasahe, kapatid, para makarating ka sa simbahan, because God gave you another instruction for this week. Para ikaw, saan, paano? Pagpalain ng Panginoon. Amen? Para sundin mo ang salita ng Panginoon. Para ikaw, pagpalain ng Panginoon. That's why, praise the Lord, we have the book, the Bible, the Holy Scripture. This is very profitable for you, yourself, your family, lahat po, in your business, in all areas of your life, in your family, you need this book. This is our manual, kapatid, as we journey in our lives habang tayo dito. Amen. Ano nangyari? Mukhang pinapatigil na ako. Sige, tama na yan. Instruction. Kaya lagi kayo makinig ng instruction. Kasi naubos na ang baterya ng microphone. Amen. Pakinabang po lagi ang salita ng Panginoon. Prophet. Ano na prophet? Ginansya ka. Pag dito ka sa simbahan, may salita ng Diyos ka, may prophet ka lagi. Lagi yung sinasabi, if you come to this church and you hear doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness, it will profit to you in your family, in your business, in all areas of your life. God will profit you. Hindi ka lulugiin ng Panginoon. God bless your family. God bless your business. God bless your service. Everything, God bless you. Oh. At pwede ka na maglagay ng karatula sa tahanan mo. God bless our home. Because of this book, the Word of God. Don't depart the Word of God in your life, in your family, in all aspect of your life. Huwag mong hayaan ang salita ng Panginoon nandyan lagi katabi mo. Sabi ng Joshua 1:8, diliwan ko ng last verse, the book of the law shall not depart out of thy mouth, thou shalt meditate therein day and night, thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. This is the book of the law of success in your life, in your family, in your business. Lahat, pagpalain ka ng Panginoon. This book will answer all your question in life. And God bless you. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for your great message today, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Bless us, our invitation today, O God. If the Lord speak to you through this message,